Sa'yo, Santissima Trinidad, nagpupuri, nagpupugay. Sa'yo, Santissima Trinidad, walhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas na lisay at nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Together, let us joyfully celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity. And for us to become less unworthy to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for His mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen.
Let us bow down. We may tell God at this point our own petitions. Let us pray. God our Father, who by descending into the world, the word of truth and the spirit of sanctification, made known to the human race your wondrous mystery, grant us, we pray, that in professing the true faith, we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity, powerful in majesty, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the book of Proverbs describes the wisdom of God as intimately united with Him in His work of creation. Jesus, the Word made flesh, personifies this wisdom. A reading from the book. Sorry. A reading from the book of Proverbs. Thus says the wisdom of God, the Lord possessed me, the beginning of His ways, the forerunner of His prodigies of long ago. From of old I was poured forth, at the first before the earth. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains or springs of water, before the mountains were settled into place, before the hills I was brought forth, while as yet the earth and fields were not made, nor the first clods of the world. When the Lord established the heavens, I was there. When He marked out the vault over the face of the deep, when He made firm the skies above, when He fixed fast the foundation of the earth, when He set for the sea its limit, so that the waters should not transgress His command. Then was I beside Him as His craftsman, and I was His delight day by day, playing before Him all the while, playing on the surface of His earth, and I found delight in the human race. The word of the Lord. Thanks be to God. O Lord our God, how wonderful your name in all the earth. O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth. When I behold your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you set in place, what is man that you should be mindful of him, or the Son of Man that you should care for him? Our Lord, our God, how wonderful your name in all the earth. You made him little less than the angels, and crowned him with glory and honor. You have given him rule over the works of your hands, putting all things under his feet. O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth. All sheep and oxen, yes, and the beasts of the field, the birds of the air, the fishes of the sea, and whatever swims the paths of the seas. O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth. On the second reading, Paul describes the Trinitarian gift to Christians. Peace be with God in Jesus Christ through the Spirit. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Not only that, but we even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance, proven character, and proven character, hope. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has given to us. The word of the Lord.
Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. To God who is, who was, and who is to come. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to John. glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. When he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kakaibang klase ng pagdiriwang ang meron tayo ngayon sa ating inang simbahan sa buong mundo. Sapagkat kung napapansin po ninyo, usually ang pinagdiriwang natin ay kapistahan ng isang santo o santa. San Jose, Santa Maria, kamakailan, San Antonio de Padua, at marami pang iba. Consequently, ordinarily, ang pinagdiriwang din natin na kapistahan sa simbahan ay yung mga dakilang gawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Halimbawa, yung kanyang pagkakatawang ng tao, Christmas. Halimbawa, yung kanyang muling pagkabuhay, Easter. Lahat ng yan para sa ating kaligtasan. Mga gawa niya yan, mga kilos. Katulad din ng nakaraang linggo, pagbaba niya, o Espiritu Santo, Pentecost. Kakaibang pagdiriwang ngayon sapagkat ang pinagdiriwang natin ngayon ay hindi kapistahan ng kung sino lang, hindi rin pagpaparangal sa isang dakilang gawa lang, kundi kapistahan ng Diyos mismo. Siyang nagpapabanal, siyang gumagawa ng gawang banal. Ang Diyos mismo. Ang Diyos na para sa ating mga Katoliko Kristiyano ay isa. Pero mayroong tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, kung papaano ang isa ay mayroong tatlong persona at kung papaano ang tatlong persona ay nananatiling iisang Diyos pa rin talaga, huwag niyo na pong asahan na ito'y ganap nating maintindihan. Sapagkat yung anghel nga lang po, angels, hindi natin ganap maunawaan. Ano nga ba ang itsura nila? Mukhang tao rin ba? May pakpak ba? Lumilipad nga ba? Diyos pa kaya? And with our limited minds, kalimutan na po natin yung pursuit na siya'y lubusan nating maintindihan. Naniniwala ako na baka kahit mapunta tayo ng langit at makita na natin siya ng harapan, hindi pa rin natin masasaid ang kanyang katotohanan. Meron pa rin tayong hindi maintindihan at sa walang hanggan ay ating pananabikan. Sabi nga sa langit daw, ang isa sa pinakagagawin lang natin, tingnan lang ang Diyos. Masdan lang siya. Hindi tayo mabobor, hindi tayo mainip. At bakit gagawin natin yun ng walang hanggan? Sapagkat sa araw-araw kung may araw man, basta ito'y walang hanggan, ma-excite tayo sa malalaman, maunawa natin tungkol sa Kanya na hindi naman masasaid ang ating isipan. Kaya,
Maa-addict tayong nakamasid lang, nakatingin lang, nagpupuri lang. Tingnan po niyo yung sinasabi sa 1 Peter 1 verse 12. Ang sabi doon ay, kahit ang mga anghel na nasa langit ay nananabik na maunawaan ang katotohanan ito. Isipin po ninyo, mga anghel na yan na nasa langit ng kasama ang Diyos ng lubusan. Sila'y meron pa rin hindi naunawaan, tayo pa ba na tao lang? Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi mortal sin. Hindi magagalit ang Diyos kung hindi natin siya maintindihan ng lubusan. Sapagkat alam niya ang ating kakayanan. Siyang may likha sa atin O di ba dapat kung yan ang gusto niya, dapat binigyan niya tayo ng kakayanan para maintindihan siya ng lubusan. Hindi naman So hindi niya yan ini-expect sa atin. Manapang in-expect niya, ang siya'y tularan natin. Sapagkat sa pagtulad natin sa Kanya, kahit pa konti-konti lang, mas maintindihan natin siya. Ulitin ko, sa pagtulad natin sa Kanya, mas maintindihan natin siya. Kung papaanong ang isa ay po pwedeng maging tatlo at ang tatlo ay nananatiling isa. Halimbawa po, yung mga mag-asawang nagmamahalan talaga, matagal lang nagsasama. O di ba sabi nga natin, nagkakamukha na. Yung iba ayaw. Yaka! Nanay ko ayaw. Sabi ko, ganda mo. Pero hindi naman ito sa itsura lang sa aura. Yung mama at papa ko, magkaiba. Si mama chubby. Chubby lang pala. Si papa, payat. Si mama, masayahin. Si papa, seryoso lagi yan. Si mama, outgoing. Si papa, laging sa bahay lang. Magkaibang itsura, ang personalidad nila. Pero yung aura, hindi ko ma-imagine si mama nang hindi ko maisip si papa. Lalong-lalo na si papa. Literally and figuratively. Hindi mo makikita o maiisip si mama. Kasi nagmamahalan sila at matagal na nagsasama. Yun ang sinasabi natin. Nagkakamukha, itsura, aura, kung nagmamahalan talaga. Dito natin makikita kapag tinutularan natin ang banal na santatlo na nagmamahalan. God is love, love is God. Doon natin maunawahan kahit paunti-unti lang. Pwede. Pwedeng ang marami ay mananatiling isa. Kapag nagkakaisa at nagmamahalan talaga. Di ba't yun naman ang sabi mismo ng Panginoon? Di ba natin ipinagtakhan yun? Sila ay hindi na dalawa, kundi isa. Nevertheless, hindi porke nagmamahalan ay nagkakaisa na o pwede nang magkaisa. Tandaan natin ang banal na santatlo ay tamang binubuklod ng pagmamahalan. Pero yung pagmamahalang yan ay nakabatay sa katotohanan. Hindi mo pwedeng isakripisyo ang katotohanan dahil sa pagmamahalan. Ano kung nagmamahalan kayong dalawa? Ano naman ang totoo? Ang totoo, may kanya-kanyang asawa na kayo. Ano kung mahal niyo ang isa't isa? Pero ang totoo, hindi kayo talaga para sa isa't isa. Hindi kayo malayang dalawa. Ano kung mahal mo siya? Totoo bang mahal ka niya? Ano kung nagkakasama kayo magkakaibigan o kahit mga magkakilala lang, nagkakatuwaan pa kayo? Hindi necessarily tunay ang inyong pagkakaisa. Kailangan tanungin, ano bang dahilan ng inyong pagkasama? Tama ba? Ano bang pinagkakasunduan ninyo? Mabuti ba? Totoo ba? Baka naman kalokohan lang. Hindi tunay na pagkakaisa yan. At hindi magtatagal yan. At sabi ko nga nung nakaraan, perwisyo lang ang dulot niyan. Ito'y alam nyo naman in-interview dati si Vice President Sara. Nang kasagsagan na. Hanggang ngayon naman, nung pag-aaway nilang dalawa ng presidente. Hindi ko alam yung exact words, hindi ko matandaan. Pero sigurado ko na in line with this yung kanyang sinabi na hindi naman talaga sila magkaibigan. Hindi naman talaga sila nagmamahalan. Nagkakaisa. Parang ang dinig ko pa nga, hindi naman nila napag-usapan talaga yung plataforma. Basta nagsama sila, bakit? Para manalo sila. So nakita nyo na? Kaya hindi nakapagtataka na ngayon ay ganyan sila. Naging mahina ang pundasyon ng pag-asama at perwisyo ang dulot ng hindi nila ngayon pagkakaisa. Kaya't ang lesson, siguraduhin ang pagkakaisa natin sa bayan, sa pamilya, sa anumang samahan, nakabatay sa katotohanan. Pag sinabing katotohanan, nakabatay kay Kristo. O ayan, itinatanghal natin ang kanyang salita. Ano ang pinakatama, anong pinakamabuti?
Anong pinakadapat? Hindi nga yung mabuti lang Hindi nga yung tama lang Sapagkat po pwedeng magkaparehas, parehong mabuti, parehong tama, parehong dapat. Ano yun pa yung pinaka? Yun ang katotohanan, Kristo. Kita po ninyo sa Ebanghelyo, nagkakaisa ang banal na sandatlo. Pero sila'y pinagkakaisa, hindi lamang ng pagmamahalan, kundi ng pagmamahalang nakabatay sa katotohanan. Kaya nga ang sabi dito in Jesus ay, walang ipapahayag ang Espiritu Santo sa ganang sarili niya. Ang ipapahayag niya ay yung galing din kay Kristo. At yung galing naman kay Kristo, galing din sa Ama. So, iisang katotohanan lang ang nagbubuklod sa banal na santatlo na yan. Kaya matibay ang kanilang samahan. No wonder kung babasahin po natin yung Acts 2:42, sasabihin doon kung paano i-describe ni St. Luke ang pagkakaisa ng mga unang Kristiyano. Sinasabi niya doon na naglalaan muna sila ng sarili para pakinggan ang turo ng mga apostol and therefore para pakinggan ang katotohanan, para aralin ang katotohanan, para pagnilayan ang katotohanan, para panaligan ang katotohanan bago sila magsama-sama, kumain at manalangin. The pursuit, the relevance of truth first before anything else, before fellowship. Katotohanan muna bago ang pagkasama-sama nila, not the other way around. Sapagkat ang pinakabatayan ng tunay na pagkasama at pagkakaisa ay katotohanan talaga. May mga nagsasabi na hindi na kinakailangan talagang ituloy ang impeachment sapagkat madidivide tayo. Hello? United ba tayo? Hindi ba tayo divided? At mas lalo tayong nadidivide. Kasi hindi tayo binubuklod ng totoo. Sa panahon natin ngayon, tingnan po ninyo. Hindi na natin alam ang totoo. Lalong-lalo na sa gobyerno. Bakit? In-entertain natin yung mga fake news noon pa hanggang ngayon Hindi muna tayo nagka-clarify sa mga news outlet kung totoo ba yung ating napapakinggan, nababasa, at napapanood. Tandaan ninyo, lalo na ngayon may AI na. Pupwedeng ang sunto papa ang mapanood mo nagsasalita pero hindi pala siya yun. AI pala yun. Maging maingat tayo. Kasi pinaglalaruan tayo ng demonyo. Sapagkat tandaan natin ang primary weapon ng Diablo, kasinungalingan. He is the prince of lies. At gagawin niya yon para pagwatak-watakin tayo. Hindi niyo po ba napapansin, ang pinalulutang ng demonyo ay ang pagkakagrupo-grupo natin na dapat wala naman Magagalit yung DDS sa mga dilawan daw, pinglawan. Ano yun? Galing ng demonyo. Pinagmukha niya ang laban ay labanan natin ng mga Pilipino. Pero ang totoong laban talaga ay katotohanan versus kasinungalingan. Kaya hindi tayo magkasundo Kasi kahit nakikita na ng isa, napanig sa isang panig, yung katotohanan, ang iiral yung pride niya. Bakit? Dito ako sa grupo ko, ano man ang mangyari, sunugin man ako, amoy ganito ko. Nakita niyo sabi ni Senator Bato, Mindanao, Visayas, ano yun? Laban sa Luzon? Yung ganun ba tayo? Hindi dapat ganun. Pare-pareho tayong Pilipino. Ang galing ng demonyo. Kasi winawatak-watak niya tayo. Kaya dapat, yung pursuit of truth nandun, ano ba talaga ang totoo? Ang impeachment, pabor sa dalawang panig yan, sa totoo lang Kasi alam niyo, mangyayari sa impeachment, malalaman natin tayo mismo. Ipapakita ang mga ebidensya, pabor kay Vice President Sara or tungkol sa akusasyon sa kanya. Yung parehong panig, maglalagay ng ebidensya. Magtatagisan yan At ipipresent sa atin ang ebidensya. Tayong lahat ay may Espiritu Santo. Sabi ni San Pablo, tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. So may wisdom tayo, makikita natin. Totoo nga. Ay, hindi nga totoo. Makikita natin Makikita natin. Doon tayo magkakaisa. Kasi yung panig sa kabila, iisipin, ay, inosente nga. Sorry. Yung panig naman sa kabila, nagkasala nga. Sorry. Unless, pairalin pa rin natin, TDS ako. Walang mangyayari. Hindi tayo magkakasundo sa katotohanan. Kaya, nakalulungkot Sabi pa naman, sayang ni Senator Bato. Inspired siya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang sabi sa Ebanghelyo, Spirit of Truth. Kaya sigurado ko, Senator Bato, gusto ng Espiritu Santo, magkaalaman na kung ano ang totoo.
Ano ba naman po ang ikatatakot ninyo? Sabi nga ng mga lawyers ni Vice President Sara, kumpiyansang-kumpiyansa, nakapaghanda na sila. At di ba mas marami kayong senador na panig sa kanya? Sayang Malilinis nyo na sana ang pangalan niya. Yun ay kung may iba kayong kinatatakot talaga. Mga kapatid, aaminin ko sa inyo hindi ko binoto si President Marcos. Pero nung siya'y manalo, pag may nakikita ko magandang ginagawa, I can look straight into your eyes, nilalike ko. Tama maganda ginagawa mabuti Dapat ganun lang. Hindi ito tungkol sa kulay Hindi ito tungkol sa partido, tungkol ito sa ano bang mabuti? Ano bang tama? Ano bang totoo? Sana mga kapatid, ma-unmask talaga ang demonyo. Hindi tayo dapat naglalaban-laban Dapat ang kalaban natin dito, Diablo, na ginagamit lang ang tao para maikubli kung ano ang totoo. Ang Diyos para sa pagkakaisa, ang weapon ng Diyos, truth. Kabaligtaran lagi ang Diablo. Tandaan natin yan. Ang gusto ng demonyo, pagkakawatak-watak. O di ba yun ang sabi? The devil divides. The devil divides in order to conquer us. Ang weapon niya, lies. Kasinungalingan. Sana, pagdasal natin ito sa ating bayan. Pagdasal din natin sa bawat pamilya. Lalo pat ngayong Father's Day. Mga ama, kayo po ang haligi ng inyong tahanan. Ang katotohanan ay haligi ng anumang samahan. So isa sa mga primary missions ninyo, gampanin ninyo, manindigan sa katotohanan, itapak ang inyong pamilya sa katotohanan. Kaya dapat kayo ang unang nagpapakita at nag-uphold ng katotohanan sa inyong pamilya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay sa katotohanan sapagkat iyon ang magiging daan ng tunay naming pagkakaisa, ang mas magtatagni sa amin bilang mga Pilipino at bilang isang pamilya sa aming mga sari-sariling tahanan. Tulungan mo kami mabuhay sa katotohanan, umamin ang mga nagkasala, magsorry, magpatawad ang dapat na magpatawad, mamuhay ng tapat. Tulungan mo po ang bawat ama na ito ang siyang maging pangunahing misyon sa kanilang pamilya, maging secured nawa para sa kanila ang kanilang may bahay, gayon din ang kanilang mga anak. Sila ang haligi ng pamilya, wag nawang silang magkakrak dahil sa kasinungalingan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia!
purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan, kung lalapit ka kay Jesus, maaring masakit, pero nakapagpapalaya ang totoo. Nakapaglalagay sa tamang dapat kalagyan ng bawat tao, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, hayaan mong pagharian ng Diyos ang ating bayan, ang ating tahanan. Mamuhay tayo sa katotohanan. Pahalagahan natin ang katotohanan. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Prayers of the faithful. Confident in your love for us all in Christ, we implore you, Father, to help us be sensitive to the movement of your Spirit in and among us. Full of trust, we pray to you, God, one and triune, be with us. God, one and triune, be with us. In the spirit of our communion, may our church leaders become faithful exemplars and mirrors of our love and glory to lay faithful and all people of good will. We pray. God, one and triune, be with us. Inspired by your eternal love, may our national and local leaders and we, the citizenry, vigorously preserve and promote the dignity of every human being in all levels of our society. We pray. God, one and triune, be with us. Following the example of your loving, undivided union, may all families foster loving and long-lasting relationships in, with, and among each other. May husbands and wives, parents and children be moved to love unconditionally. We pray. God, one and triune, be with us. May basic ecclesial communities strive to work with greater harmony and peace among members of the Church amidst their limitations and littleness. We pray. God, one and triune, be with us. May all of us gathered here share Christ's glory together with your Holy Spirit through our care for one another. We pray. God, one and triune, be with us. As have hope in their earthly lives to be with you, welcome our departed loved ones to your kingdom. We pray. God, one and triune, be with us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray for those who are celebrating their birth anniversary, including Melissa Amondong. We pray. God, one and triune, be with us. O loving Father, you have loved us even before time began through your word and your life-giving Spirit. Continue to lead us back to your loving arms by stirring in us the spirit of love and of truth through Christ our Lord. Amen. Offertory.
sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkaitinumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo ang iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Ang aming iaalay sa iyo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkaitinumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkaitinumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain, buhay ang atin, at
na nagmula sa pinitay na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulutay kaligtasan, basbasan mo amang banal, narito't aming alay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagalasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoong nagmamahal. Habang inaalalain ako niyang sarili, pag-aalay, basbasan mo amang banal, narito't aming alay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Habang inaalalain ako niyang sarili, pag-aalay. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctified by the invocation of your name, we pray, O Lord our God, this oblation of our service, and by it make of us an everlasting offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for with your only begotten Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not in the unity of a single person, but in a trinity of one substance. For what you have revealed to us of your glory, we believe equally of your Son and of the Holy Spirit, so that in the confessing of the true and eternal Godhead, you might be adored in what is proper to each person, their unity in substance and their equality in majesty. For this is praised by angels and archangels, cherubim too, and seraphim, who never cease to cry out each day, as with one voice they acclaim, Holy, holy, holy Lord. Lord of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow down as we remember and pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Sally, Romy, Rodolfo, Alan, Kela Arsenio Serio, Enrique, Emer, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days,
that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But When we say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. O Amang may likha, kami namamangha. Pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig.
maging anak mo. Buhay ngayon sa amin ng paghamon, maging ilaw sa ating panahon. O Ama, sa iyo dumudulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y nagkatipon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito tinawag mo kami upang maging anak mo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Sa bugtong mong anak, salamat sa iyong pagdidigtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sa buhay kong ito, salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo.
salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Let us pray. May receiving this sacrament, O Lord our God, bring us health of body and soul as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaro, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami, mga tunay mong anak. Kaya ninais mo isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kunasan ka ngayon ay maparumbing kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaro, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga tinutulong ninyo at kasama yung mga tumutulong sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo mga nagsishare din ng ating mga live masses at mga recorded videos ng ating reflections. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo rin sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay pa rin ng alkansya. Malaking tulong din po yan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ang bahala na po sa inyo ay ang Panginoon. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May Almighty God always keep every adversity far from you, and in His kindness pour out upon you the gifts of His blessing. Amen. May God keep your hearts attentive to His words, that they may be filled with everlasting gladness. Amen. And so, may you always understand what is good and right, and be found ever hastening along in the path of God's commands, made co-heirs with the citizens of heaven. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po.
tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your